So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ako'y natatawa po dito sa mga bobong mga DDS. Kasi po, mga bobo nga po kasi. Kasi hindi nga po nila naintindihan kung gaano kabigat itong kinaharap ni Sara Duterte diyan po sa Committee on Justice sa House, kung saan nga po pinag-uusapan yung impeachment proceedings si Sara. Kasi po ang mangyayari po ngayon, labasan na po ng ebidensya. At dahil nga po sa mayroong abogado si Sara, sasagot na po talaga si Sara Duterte dito. So syempre, alam naman po natin na mabigat po talaga yung mga ebidensya laban kay Sara. At dito natin makikita kung paano sasagot si Sara Duterte sa mga aligasyon laban sa kanya. So doon pa lang mga kababayan, diba? Hindi naintindihan ng mga bobong mga DDS na dito po mahubaran kung gaano po kakurakot itong si Fiona. So pag-usapan ngayon natin yan, no? So mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. So meron na pong schedule na mangyayari. So March 25 po, so next week po yan. So actually, magkakaroon nga po ng recess yung House. Pero ang ginawa po nila, kahit na may recess, tuloy-tuloy pa rin po yung impeachment proceedings nga po ni Sara. So ngayon mga kababayan, ito po yung mga aligasyon laban kay Sara. So mga kababayan, no, tulad na sinabi ko, ito po yung mga aligasyon laban kay Sara. So lahat to, pag-uusapan, ilalabas ang ebidensya at sasagot ang mga abogado ni Sara. Kasi mga kababayan, no, so ito mga kababayan, no, so ito, ano ko lang to, opinion ko lang ito, no. So yung impeachment trial nga po ni Sara Duterte last year, no, sa palagay ko nga po, medyo walang dating kasi nga po, dinaan nila sa botohan. So hindi po dumaan dito sa proseso po ngayon na nangyayari ngayon 2026. So ngayon, mas malupit po kasi ang mangyayari ngayon. Kumbaga last year, dinaan sa botohan, ngayon po, dadaan sa Committee on Justice. So makikita po ng taong bayan, ito po ay naka-public yung hearing. So mabigat po ito. Kasi ang tanong ngayon natin dito, paano sasagutin ni Sara Duterte ito mga aligasyon laban sa kanya? Ito to naman ninakaw niya yung pera. Oh, for example, alleged misuse of 612.5 million in confidential funds from the Office of the Vice President in the Department of Education. Oh, di ba? So paano niya sasagutin ito na ginamit niya sa libreng sakay, sa libreng feeding program, na hindi naman iyon ang tamang paggastos ng confidential fund? Actually, sinagot niya yan eh. Tingnan niyo yung sagot niya, no? Boba nga eh, boba eh. Explanation because it will entail that I explain intelligence operations which will compromise offices who do intelligence operations. O, di ba? Ito yung palusot niya eh. Hindi niya raw pwedeng sagutin kung paano ginastos yung confidential fund kasi nga confidential nga. Actually, pwede mong sagutin yan. Di ba? Pwede mong ipakita yung resulta ng confidential funds kung paano mo ginastos, for example. Di ba? Ito. Di ba? Ito yung problema na ginawa namin. So, nag-hire kami ng spy. Parang ganun, di ba? Parang spy. Oh. Nag-hire kami ng informant. So pagkatapos niya, ito na yung resulta. Hindi mo naman kailangan sabihin no, yung kung paano mo ginawa yung intelligence. Ipakita mo lang kung ano yung resulta. Di ba? Boba rin to eh. So ngayon, kung kayo ba abogado ni Sara, mahirapan kayong sagutin to. No? Ito nga po yung mga hindi nangyari last year. No, kasi nga po, meron pong hearing sa Congress noon, pero nag-walk out si Sara. Ngayon, nagkaroon ng impeachment trial sa House, impeachment proceedings sa House last year. So, hindi naman duman sa ganito. So, iba po ito. Sa totoo lang, sinasabi ko nga sa inyo eh, dito po talaga mahuhubaran kung gaano kakurakot si Sara Duterte sa mangyayari po na hearing po na yan. Oh. Tapos mga kababayan, pakita ko pa sa inyo. So, meron dito, no? Saan na ba yun? Ito. Alleged culpable violation of the Constitution through fabricated reports to the Commission on Audit. O, di ba?
So ngayon, ang nagbigay po kasi ng mga fabricated report si Sara Duterte. So ito yan, no? Ang sagot din ni Sara Duterte dito, intelligence operations. Di ba? Sara Duterte on fabricated receipt, I can't discuss intelligence operation. Hindi niya sagot niya eh. Di ba? So ngayon, mga kababayan, ito. So I will not give an explanation because it will entail that I explain the intelligence operation which will compromise offices who do intelligence operations. So kabobohan to mga kababayan, no? Kabobohan po talaga ito. So mga streetways, no, ito. So alam naman po natin, no, na nung nakarang araw, nagbigay nga po ng tugon itong si Sara Duterte. Pero nga po yung tugon na yan, wala namang sagot. Diba? So, actually talaga mahirapan talaga yung mga abogado ni Sara dito. Na totoo lang. Mahirapan talaga ang abogado ni Sara dito. Dito po sa kanyang impeachment proceedings na mangyayari nga po sa House. No? So ito pa yung malupit. Tingnan niyo pa to ha. Ano ba yun? Balikan natin yung mga complaint. So ito, no, threats and high crimes. Allegation regarding a public threat against President Ferdinand Marcos Jr., First Lady and House Speaker. Actually, mga kababayan, sinagot po ni Sara yan dito sa kanyang affidavit. Saan na ba yan? Ito yun eh. So sabi ni Sara dito the impeachment complaint likewise brazenly accused the Vice President of entering into a supposed contract to kill. Yet they failed to present any shred of proof that such contract ever existed. Instead, complainants rely on exaggerated conclusions dressed up as facts. Di ba? Mga kababayan, may admittance po si Sara Duterte na siya po nag-hire na po ng hitman. Tama nga, anong contract sinasabi ni Sara dito? Hindi na po kailangan ng contract dito kasi may admittance na si Sara. So tingnan nyo kapag tinanong po yung mga abogado ni Sara, paano yung papatayin yung presidente? Si First Lady tsaka si dating Speaker Martin Romualdez. Paano nyo sasagutin yun? Video ni Sara yung ebidensya. Statement ni Sara yung ebidensya. Yung no joke na yan. Ito pa sabi ni Sara, no? Even worse. Actually, this conclusion, hindi siya conclusion eh. Video mo yun eh. Mukha mo yun eh. Paano naging conclusion yun? Tanga ka pala eh. Tanginan to, tanga-tanga eh. Even the worst conclusion is used as the basis of further unsupported assertion that the Vice President allegedly violated the Constitution, betrayed public trust, committed high crimes, and manifest a willful intent to subvert constitutional order. Tama naman. Tama naman na na mayroong subvert constitutional order kasi mga babayan, pag namatay yung presidente, ang magiging presidente si Sara. Hindi kasi ito i-visualize nyo lang mga kababayan kung paano sasagutin ng mga abogado ni Sara Duterte itong mga aligasyon sa kanya kahit tagtad po ng ebidensya. Kung ako yung abogado ni Sara, iwanan ko yan. Puta, nakakasira ng ko yan, ng aking pagkatao bilang abogado. No, na ipagtatanggol ko si Sara kahit tagtad ng ebidensya. Puta, iwanan ko yan. Actually, madami pa nga ito eh. Tignan nyo to Meron pa yan eh. So, unexplained wealth. Ito malupit to. Claims of assets not declared in the statement of assets and liabilities and net worth. So, yung salin lang daw po ni Sara is 88 million. Ngayon, ang mangyayari dito, pag lumabas yung bank account, meron pong kapangyarihan ngayon yung Committee on Justice na buksan yung mga bank account ni Sara. So, hindi pwedeng sabihin ni Sara Duterte na kapangalan niya lang yon. Kasi puta, paano ka, Sara Duterte ka may kapangalan. At bukod nga doon mga streetways, no? Joint account po sila ni Digong doon.
ang nakapangalan po sa bank accounts, Sara Duterte and Rodrigo Duterte. So ngayon, pag lumabas po yung mga bank accounts po na yan, napapaisip ako eh. Ito ulit, no? Paano ipagtatanggol ng mga abogado ni Sara pag lumabas po yung mga bank accounts ng mga Duterte? Pangalan nila yon, di ba? 2.4 billion na nakalagay na pera, ang mga pumasok na pera. So, ito nga yung tanong ko eh, paano ipagtatanggol ng mga abogado ni Sara Duterte itong mga aligasyon laban sa kanya kung malakas ang ebidensya? Di ba? So tama naman, di ba? Kung kayo abogado kayo, nakakasira ng pagkatao yan bilang abogado. Pinagtatanggol ninyo, mali. Di ba? So mga kababayan, no, actually mas maganda po ito ngayon. Kasi nga po, kung nung last hearing nga po, medyo shortcut nga po yung mga impeachment ni Sara Duterte. So medyo hindi po aware ang mga tao kung ano ba yung ginawa ni Sara. Ngayon po kasi iba po ngayon. Dinaan po ngayon sa Committee on Justice. So talagang halong katin po talaga yan. Halong katin po yan. At ngayon mga kababayan, no, syempre, kung talagang tagtad ng ebidensya si Sara, so talagang malabo po talaga na hindi po ito makakakuha ng sapat na boto sa plenaryo. Sipin nyo, tatad ng ebidensya, di pa rin kayo bumoto na itawid na sa Senate yung impeachment ni Sara. No, parang katangahan naman natin ng mga congressman yun kung mangyayari yun. So yun mga kababayan, no, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa bigat na dinadaan ni Sara Duterte ngayon. No? So ako medyo napaiisip ako, no, na posibleng merong lalayas na abogado po dyan kay Sara. Dahil nga po talagang kahihiyan po talaga ipagtanggol ang isang taong mali. No? So, at syempre ito nga po, magkakaroon nga po ng hearing on public. So, nakakahiya po yan. No? So, yun, so pa-comment lang po sa baba, dyan po sa Team Replay, at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, pa-like, pa-subscribe, at hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.